Good day mga manay, flex ko lang po sa inyo yung ating gamit sa aming chicken cordon bleu. So ganito yung ginagawa naming diskarte, purong chicken breast po yung gamit namin, ginigiling po namin to dito, mismo sa aking kitchen. So yan po, wala pong halong kung ano yan, purong chicken breast. So ginagawa namin to para mas mabilis po namin na mapak. At the same time, masiksik po yung aming gagawing chicken cordon bleu. Then ito yung gamit namin na ham. So yung ham na gamit namin is kalidad po talaga, hindi yung nabibili sa palengke. Masarap po na ham na klase. At sa keso ganun din po. Quality keso yung ginagamit namin. Then, ang gagawin lang po namin dito is tinitimplahan ko ng paprika. Tapos paminta. Kasi para sa akin, mas kapit na kapit yung lasa dun sa pinakamit ng chicken breast. Kasi kapag gumagawa rin naman kami ng talagang yung buo na chicken breast na niro-roll, ang problema po namin kapag kinakat is naghihiwa-hiwalay, di ba? Ang hirap naman pag ganun. So pag nagmamadali kami, hindi magandang tignan kapag nilalagay na sa bila or pinapak na. So ganito yung way na ginawa namin. Dahil lalagyan kayo ng pamintang, durog. Ganyan lang. Hindi na po ako naglalagay ng asin kasi yung ham and cheese, malasa na po yun. Para balance lang yung kanyang lasa, hindi siya nakakaumay. So ito yung diskarte ko. Na-share ko na rin po yung recipe nito. Meron akong recipe ng ganito, ng chicken cordon bleu. So pwede niyo pong i-check sa aking channel. At meron din po akong recipe nung talagang pinaplat na chicken breast. So alin man dito sa dalawa yung gusto ninyo, try ninyo. Then pagkatapos namin ma-mix, ganyan. Hahaluin lang po natin ng maigi. Then, ang gagawin na natin dito is i-ready na natin yung mga kailangan natin. Bali, gagamit tayo dito ng foil or pwede rin namang cling wrap. So, sa foil po yung ginagamit ko kasi para sa akin, mas nasisiksik ko siya. Ganito yung diskarte mga manay. Ang gamit ko ritong cups ay yung 1 cup na measuring cup. Tapos, papantayin ko lang yan. Para sa akin kasi mga manay, parang mas nasisiksik talaga siya yung pagka-chicken cordon bleu niya. Dahil purong chicken naman to, walang extender pong nilagay dyan. Hindi po ako naglalagay ng mga kung ano dyan. Wala rin pong harina yan dahil kusa namang magdidikit po yan kapag naluto. Ayan. Tapos yung ham natin, ipaplatin lang natin ng ganito. Then yung cheese, ganyan. At dahan-dahan po nating iro-roll. Alam ko marami magtatanong, disclaimer po ha, na, ay hindi na yan, hindi na yan chicken cordon bleu manay, ano na yan, embutido na yan. So, kanya-kanya po tayong diskarte, lalo na ngayon, syempre kailangan, mabilis tayong kumilos. So, ito yung way namin para mapadali yung trabaho namin. Dahil unang-una, wala naman pong nabago dito sa timpla, ganun din naman yung timpla namin sa chicken cordon bleu na pag nagpa-platen kami, ito nga lang is giniling namin para talagang siksik po talaga yung alaman niya. Hindi uwang-uwang kapag hinihiwa na, kapag naluto. Then, ganyan po yung kanyang style. So, tumitimbang po ito ng nasa kulang 600 grams kasi nasa 596 grams ganon. Yung timbang niya, or minsan 600 grams na sakto. Depende kasi sa keso tsaka dun sa ham na nilalagay. Ganyan. Basta dalawang ham po yan. Then, nilalagyan ng keso. Ganyan. Tapos, i-roll lang po dahan-dahan. Ganyan mga manay. At sa mga magtatanong paano naman yung diskarte nito kapag lalagyan na ng coating. So ilalagay natin yan sa freezer. At least 3 hours o magdamagan para talagang mag-set siya. Then kung gusto ninyo na hindi siya maghiwa-hiwalay, steam nyo lang po na mga at least 20 minutes sa steamer. Then saka ninyo palamigin. Then saka nyo ipagulong sa itlog at harina, then breadcrumbs. Tapos, iprito na. Para po wala nang galawan. Buong-buo na talaga siya. So, nagpapa-order din po kami ng ganito, ng nakabilao, for only 780 pesos. Isang bilao na po yun mga manay, na nasa 15 to 20 slices po ng chicken cordon bleu ang laman. So, depende po kasi sa slice. Makapal, manipis, ganon. Ganyan po. Or pwedeng kayo na mismo yung magprito, lalo na kapag gusto niyo is mainit pa talagang kakainin, pwede naman po yon. Bali sa 10 kilos po yung aking nagawa. So, ito po yung ating nabalot. Nasa 18 pieces po piraso. Yan, 18 pieces piraso. Tapos merong isang pinakamahaba. Ito mga manay.
Ayan. So sana po nakapagbigay ng dagdag idea para sa ating mga nanay. Bali dito nga po mga manay, papakita ko sa inyo, nakapagprito tayo ng ating chicken cordon bleu dahil saktong-sakto kasama po ito sa aking bundle bilao na order. Bali eto siya, kapag na-fry, mas mainam mga manaya ang technique. 60 nyo ng maigi yung breading kapag magko-coating na po kayo ng harina, egg, tapos yung breadcrumbs. Then, ikat nyo po sa tamang kapal, wag naman sobrang nipis. At ipapakita ko sa inyo yung kanyang loob. San ka? Halata ba na giniling yung ating manok na nilagay, yung ating chicken breast? O, di ba hindi? So, yun lang ang nagustuhan ko kasi rito kapag giniling namin, masiksik, walang butas-butas, naiwasan namin yung nadudurog, tas nagiwa-hiwalay, para sa akin mas magandang tignan. So ayun mga manay, dagdag idea po. Ito naman ay disclaimer lamang po ha. Ito ay isa sa diskarte ko kasi gusto kong mapadali yung aking trabaho. So ayun lang. Happy eating!